Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon itong post ni Attorney Harry Roque tungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ni Attorney Roque, kailan kaya magsasalita ang Malacanang kung bakit nasa Amerika na naman ang LAM, Liza Araneta Marcos? Sandali na lang, pwede na ma-FOI ni Maharlika. So, nabigla ako kahapon dahil nakita ko may post si First Lady Liza sa kanyang official Facebook page na nasa Amerika na siya. All the while, ang alam ko, nandito na siya sa Pilipinas. Nakabalik na. Biglang nasa Amerika. Siya mismo ang nag-post. Nasa Florida siya. Nag-attend siya ng launching dinner ng SpaceX. So parang namamasyal. Ganun ba yun? So ang tanong ko is, ano yung trip niya doon? Official trip ba? Ginastusan ng pundo ng taong bayan o private trip? Dapat ma-explain yun. Yun ang tanong ko. Kung private trip nila yan, no problem. Kahit ilang taon sila doon. Kaya lang kung gumagastos sila sa pondo ng taong bayan from the Office of the President, ibang bagay yan. Kaya, agree ako dito sa post ni Attorney Harry Roque na kailan magsalita si Yusek Claire Castro. Pwede ba maitanong ni Miss Eden Santos? So, calling Miss Eden Santos ng Net25. Walang ibang reporter na may tapang ng loob na magtatanong tungkol nito kundi si Miss Eden Santos lang. Ano kayang isasagot ni Attorney Claire Castro? Sasabi, hindi. Fake news yan. Nandito siya sa Pilipinas. Ay, nako. Masisira siya doon dahil mismo si First Lady ang nagpo-post sa kanyang sarili na nasa US siya. So, ang tanong is, bakit siya nandun? Anong purpose niya? Private trip ba ito? Sariling pera nilang ginagastos? O official trip as First Lady at gumagastos ng pera ng taong bayan? Yun po ang dapat masagot. Okay? So, hintayin natin. Ano sa tingin nyo? Magsasalita ba si Yusek Claire Castro? O sabi niya, next question please. Ito, yung sabi niya Attorney, sandali na lang, pwede na FOI ni Maharlika. Anong ibig sabihin nito? FOI is Freedom of Information. Correct me if I'm wrong. Ano itong sandali na lang? Pwede na ma-FOI. Si Maharlika ba is gumagawa, nagre-research ba? Nagko-coordinate ba siya sa US authorities para makakuha siya ng relevant information tungkol sa presensya ni First Lady doon? Ganun ba yun? At ang US government ba magbibigay ng informasyon tungkol sa real status ni First Lady sa US? Ganon ba yun? Nagtatanong lang kaya hindi ko maintindihan. Paki-comment. Anong ibig sabihin ni Attorney Roque na sandali na lang, pwede na siya freedom of information ni Maharlika. So, alam naman natin kung gaano kagaling mag-research si Maharlika. Marami siyang contacts. So, hintayin natin. Wag na nilang hintayin na si Maharlika pa ang magbulgar with documents. Maingat naman si Maharlika. Hindi siya basta-basta, Lahat yung sinasabi ni Maharlika na, nagkakatotoo Sabi niya, pwedeng makauwi si First Lady kasi extended immunity. Sinasabi niya, nakauwi nga siya. O ngayon, nakabalik. Bakit nagbalik? Nung unang biyahe niya doon, okay lang yun dahil
promoting arts, Manila Film Festival. Okay yun. Kailangan natin yun. Ngayon, nagbalik. Ano na naman ang nakita ko lang is, nag-tour lang siya sa SpaceX. Ano ba yun? Launching. Hindi ko maintindihan. Pasyal-pasyal lang ba? Okay lang, pasyal-pasyal. Basta sarili nyong pera gamitin nyo. Huwag lang pera ng taong bayan. Okay, so, freedom of information. Okay, so, magbasa tayo sa mga comments, Evan Yuki, sabi niya, sana, Ricky Hernandez, sana tuluyan ng makulong habang buhay para mabawasan ang magpapahirap sa bansang Pilipinas. Emmanuel Faith, sabi niya, pakulo na naman yan para maitago ang kaso sa US. Tuloy na kasi ang hearing sa US. (9586) nagsisimula na ang hearing niya sa LA sa kaso niya. So again, ito puros unconfirmed pa ito, yung sinasabi na kaso. Wala pang ganap na ba, baka ma-charge tayo ng fake news. Binabasa ko lang mga comments. So as far as kaso, walay klarong kaso. Dinideny ng Malacanang na walang kaso, yun, deny nila. So, ano yung importante, may document na may pakita. Kaya ito, siguro ang sinasabi ni Atty. Roque na freedom of information ni Maharlika, makakuha siya ng mga dokumento para may basyan. Si BP Sara, yung pahayag lang niya na isama si First Lady Lisa sa police report na kung saan namatay si Mr. Paulo Tantoco sa hinahinalaang drug overdose at nandoon ang presensya ni First Lady. Yung police report ang sinasabi ni BP Sara, na sinabi naman ni Jose Claire Castro na fake news daw yun. Okay? So, bahala tayo, ang taong bayan, kung kanino maniwala kay Jose Claire Castro. Fake news yun, wala yun. Si BP Sara, sinasabi niya may police report. Ang nabasa ko lang is news article sa Beverly Hills ba yun o Los Angeles na yun, iniimbestiga na yung coroner's report or medical examiner nag-request ng drug testing doon sa biktima 2 to 3 months bago malaman yung resulta. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon, na tumutulong tayo ngayon, nagbibigay ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talanding. Tumutulong din tayo sa kanila, nagbibigay ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kung may itinanim, may aanihin.